Nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Kaya ang ilang sektor ng transportasyon nagbanta ng malawakang tigil pasada sa March 26 hanggang March 27. Nakahanda naman ang gobyerno para sa pamamahagi ng agarang tulong sa mga PUV drivers ngayong linggo. At live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Ninya, hindi na nga lang diesel ang pumapalo ng 100 piso kada litro dahil bukas nga sa panibagong oil price hike ay paniguradong papalo na sa 90 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng gasolina. At yan nga yung dahilan kung bakit nagkasa ng panibagong malawakang protesta o tigil pasada ang iba't ibang grupo sa Huwebes at Biyernes. Halos mag-iisang buwan na nang magsimula ang sunod-sunod na hagupit sa transport sector ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukas ay inaasahan na sasampa na sa 120 hanggang 130 pesos ang presyo ng diesel dahil sa panibagong big-time oil price hike. Ang gasolina naman ay aangat na ng 70 piso na posible pang pumatong na rin ng 100 piso kada litro. Bawat taas ng langis ay siyang bawas naman sa kita ng mga driver. Si Joseph nga, tinanghali na ng biyahe dahil sira ang baterya ng kanyang minamanehong jeep. Dahil dyan, kahit bumiyahe pa siya hanggang alas 12 ng gabi, 200 piso lang daw ang maiuwi niya sa pamilya. Malaking porsyento ng pinaghirapan niyang pera sa pagpapakarga lang ng diesel na pupunta at labas pa dito ang boundary na binibigay sa operator. Wala ako ni-expect na magandang kita, bali parang lang, makaraos lang ng pangkain, gano'n. Magkano ba ang ngayon pinapagas mo? Sa ngayon, nasa palo ng 1,000 mahigit, dati nasa 700 lang. Matapos ang tigil pasada ng piston noong 1 linggo, ilang mga grupo tulad ng Manibela ang nagkasa ng 2 araw na malawakang tigil pasada sa darating na Huwebes at Biyernes, March 26 at 27. Hindi lang mga traditional PUJ ang sasama dahil kahit umano ang mga kooperatiba na may mga modern minibus na units ay gagarahin muna. Lalahok rin ang sektor ng TNVS, mga motorcycle taxi at mga UV Express. Yung mga driver po, yung sasakyan, inalik na sa amin. Sabi, boss, wala na kaming no-way. Hindi na kami maka-boundary. Ngayon, sipi ang boundary ng mga driver isang dito. Ngayon, nakikiusap ako, huwag na kong iwan. Kahit pang lang, yung pang-maintenance, bahala na. Wala talang ayaw nila. Mas gusto pa nilang construction na lang. Isa sa mga sigaw ng grupo, hindi titigil ang sektor ng transportasyon na kalampagin ng pamahalaan para tuluyan ng alisin ang mga patong na buwis sa mga produktong petrolyo. Pasakit daw kasi ang mga value-added tax, pati na ang mga excise tax sa mga motorista dahil nagiging dahilan pa ito ng dobleng presyo ng langis. Kung ang lawak nito nationwide, talaga pong masasabi natin na 80% po hanggang 90% po talaga ang magtitigil ng operasyon nila pagdating po ng 26 and 27. Siguro ho, nasa kalahating milyon kung susumahin lahat itong magtitigil nationwide. Kasi ho, lahat na ng sektor itong magtitigil pasada. Hiling rin nila ang dagdag pasahe na matagal na umanong hindi binibigay sa kanila at kamakailan lang ay binawi pa ng Pangulo. Samantala, tiniyak naman ng MMDA na nakahanda ang kanilang hanay sa isa sa gawang tigil pasada. We have to be also considerate on all sectors kasi hindi lang naman ang mga hindi lang naman yung mga tao ang tinitingnan natin na ang committing public, kundi tinitingnan din natin yung mga hindi sumali at tuloy na naghanap buhay sa kalsada. Ngayong linggo naman, nakatakdang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga cash assistance sa iba pang sektor ng transportasyon dito sa Metro Manila. Bukas, unang makakatanggap ng 5,000 pisong cash assistance ang mga TNVS drivers. Sa Miyerkules naman ay mga PUJ drivers habang sa Huwebes at Biyernes ay mga delivery riders at mga motorcycle taxis naman sa Sabado. Inuna lang muna natin ang National Capital Region, but after Holy Week, lalabas na tayo ng Metro Manila. Bakit itong mga drivers
Kasi sila po yung talagang apektado at nakita namin na nabawasan na yung kanila pong kinikita at inuuwi sa kanilang mga pamilya. Niya, sabi pa ng DSWD ay pinag-aaralan nila kung sakali bang madadagdagan itong ayudang o cash assistance na ibibigay dito sa mga transport sector o mga bahagi ng transport sector. Pero sa ngayon daw ay wala pang pinal na desisyon dyan ng DSWD dahil kailangan pa nilang kumonsulta sa iba pang ahensya ng gobyerno. At ayon nga rin sa DSWD kanina nung natanong natin sila ay sa ngayon nga ay magkakaroon din ng special payout para dun sa mga tricycle drivers na hindi naman nakatanggap noong nakaraang linggo nung sila naman yung binigyan. So sa ngayon ay ngayong linggo na to ay sasabay sila doon sa mga PUJ, TNVS at mga motorcycle taxi. At pagtapos nga daw ng mahal na araw o Holy Week break ay papasukin naman nila yung labas ng Metro Manila at mamimigay din ng cash assistance. Ninya? Maraming salamat, JM Pineda.